Talking about the one of the busiest news right now, no, in the government, isa kayo doon in a good way, no. Considering also your many accomplishments, no, paano nyo nababalance yung like yung role ninyo ngayon sa government, yung role ninyo as a family man, and then showbiz pa kayo? At dati nga, kasama pa yung nag-aaral pa ako ng doctoral eh. Ayan, I mean, yeah. sometimes I don't know how I was able to manage at the same time. Pero I think siguro just giving up, setting up priorities. And of course, nagpapasalamat ako sa pamilya ko because they're part of yung sacrifice na binibigay nila. Because the time na kailangan, hindi ko lahat may bigay din sa kanila as a family. Kasi they also, buti nilang, Tanya is also, my wife Tanya is also coming from the same industry, entertainment industry, so I don't have to explain yung nitty-gritty ng trabaho namin, di ba? Kung bakit ako umuwi ng madaling araw, bakit ang tagal ko bago ako makauwi. So, she fully understand, fully support, kasi alam niya yung trabaho. We're both in that industry. Alam niya, doon din siya nakilala, naging reyna rin siya ng teleserye during her time. So, yun, malaking tulong po talaga yun for helping, and we always compliment ang trabaho namin as mag-asawa. So, dahil lagi ako nagtatrabaho, lagi ako wala, so siya naman ang bantay sa mga bata. Siya ang timon. So, ilaw ng tahanan, di ba? So, ayun po, I think it's more on balance lang. Hindi pwedeng sumobra sa isang bagay. Pero kung merong mang nawala sa akin is, I think yung attending socials, yun, wala na talaga yun. Kasi I don't have that luxury na makapag-socials pa. Yun nga po, wala na kayong me time? Wala. Pero ko naman, hindi ko naman nahanap kasi rather than going out and having socials, I would rather spend it with my family and rest dun sa bahay namin. Diba? To have time and talk with my kids. In my age, pinagdaanan ko na rin naman yung socials nung bata-bata ako, nung binata ako. So, okay na ako doon. Wala na akong, kumbaga, wala na akong gusto pang ma-achieve doon sa mga pagdating sa socials. Of course, I miss yung mga, ano ba, may mga invitation ng mga birthday, mga kaibigan, mga ganito, di ba? It's all part. So, but unfortunately, hindi ko na magawa yun because sobrang load ng trabaho. So, but in other way, at least nagpapasalamat pa rin ako. It's better than that kasi sa wala akong trabaho. Diba? At least may trabaho ko na ginagampanan, so may pinapakain ako sa pamilya. That's the most important thing. Any challenges po, yung hardest thing po about your role right now? Or was there ever a chance that you need to sacrifice one thing, family, as against your role in the government, or role in the government as against your... For the schedule naman, kasi I think ang nasasakripisyo ko talaga is yung pamilya. But yun nga yung sinabi ko, it takes two to tango, di ba? Kaya nga nandyan yung asawa ko, help me explain dun sa mga anak namin. At of course yung anak ko 18 years old na ngayon, so first year college na rin, so nakakaintindi na rin, medyo matured na rin. So my second is already magsi-senior high na. So pinagtutulong-tulungan na lang namin yung bunso, yun yung makulit na wala pang naiintindihan. Okay naman, kasi complementary naman yung give and take ng sitwasyon, but mahirap kasi sometimes nasa gobyerno ako pero ang role ko sa Batang Quiapo is snatcher. Diba? It's so hard. Mahirap talaga, pero I mean, trabaho yun. You have to separate yung two things na yun. And then, siyempre, pag uwi mo, tatanungin ka ng bunsong anak mo, ano ka ba talaga, taga-gobyerno? Ay, that's part of the, at least meron kaming pinag-uusapan pag kumakain kami. So, here's the funny thing. But syempre, sometimes, pag may mga lines na offensive sa government, I try to contest it to the writer na baka pwedeng i-tweak natin. Kasi hindi siya appropriate for me. Although I'm an actor here, but of course I also have another hat na I'm representing the government. I work in the government. So medyo ito-tweak lang namin. Not too much, hindi masyadong offensive. Kasi nga, magnanakaw kami doon. So kami, kumbaga, ang role namin na walang gobyerno doon. Ang importante sa amin, gobyerno lang sa amin is yung
maalamnan namin yung tiyan namin sa pang-araw-araw, di ba? Survival. So, yun. Mahirap din. Thank you, Jen. Next po si Gracie. It's Yes. Gracie.com. You started out young po as a public servant. So, what advice would you give to those who also wanted to serve the country and how to maintain their clean image just like you? Actually po, we should not stop from hoping, I think, and try to learn from all the mistakes that happened in the past and even now, moving forward to the future. Kasi when I started, SK po ako, I was 16. So, and then after naging sangguniang kabataan ako, naging barangay captain din ako. And then after ko naging barangay captain, naging board member, and then after that, naging governor ng probinsya namin. So the grassroots level is different from the national level. Iba ko, kasi frontline. So, even yung mga instance na pag-aaway ng mag-asawa, ng barangay captain ako, kinakatok ako ng 2 a.m. sa bahay namin. Nakatira pa rin ako kay Senator Lapid doon. Doon pa rin ako nakatira, so kinakatok ako kasi may nag-aaway na mag-asawa. So ang ginawa ko, dahil binata pa ako noong time yun, tinawag ko muna yung lupon namin na may asawa na. Kasi sabi ko, wala akong mapapayo sa mag-asawa dahil wala pa akong asawa. Ikaw ang magpayo dito sa dalawang to. So sinamahan ko lang. So, but anyway, it's a learning process. Hindi mo naman, there are things na hindi makikita sa libro. Hindi matatranslate during that time, hindi matatranslate ng local government code. Now, in the national government na hindi makikita ng set of laws and rules or even the constitution, sabi nga nila. Pero syempre, it's more on the values na meron ka and how you assess everything na pangangailangan ng mga kababayan natin, di ba? Kasi it always evolve. Hindi siya stuck. Di ba? Laws were created way back, but sometimes they are not adaptable to the current. So we have to adapt kung ano yung pwede. We have to adjust. Especially now with the digital generation. Diba? Nung time dati namin, time ko, typewriter pa nun, di ba? And then pag pumapasok ako sa college, ang class namin, floppy disk pa. Yeah. Lahat kayo, alam niyo. Floppy disk. Hindi pa CD-ROM nun, ha? Yeah, Floppy floppy disk pa. disk. So, yun yung so it's a transition, and I think for a government official is to really help the next generation shape up into adapting also sa future ng ating bansa. And syempre, always hoping na wag silang mawalan ng pag-asa. What yung tatay ko, hindi nawalan ng pag-asa, try to fight for it para sa amin, sa generation namin ng mga anak niya. And then the same thing on my part is I'm trying to fight not to give up for the generation ng mga anak ko, and hoping those generation will also stand up and fight for the next generation to come. Kasi if we're all gonna give up, kawawa naman ang bansa natin, di ba? So sino pang aasahan nila? Sabi nga ni Rizal, di ba? Nasa kabataan ng pag-asa na ating bayan. So I think yun lang yung kailangan natin. We just have to set an example and be a role model to the young ones. Last na po. Since uso po yung mga biopic, if ever you'll be given a chance po na i-offer na gawin ng movie yung father niyo po, would you be willing to do it? Probably not me na. Hindi na siguro. When the time comes, pinag-usapan din namin yun na sabi ko nga sa tatay ko na baka pwedeng pasulat na natin yung storya mo. The Little Lapid story while you're well and capable, while di ba? Kasi you're the only one who knows what happened. Yung detalye, ikaw yan, mula nung nagtitinda ka ng tinapay, nagtitinda ka ng yelo, nangangahoy ka sa bundok, nakikipangahoy ka, nakikipag-alaga ka ng kabayo. So until those things, nakipaglaba ka, di ba? So nag-alaga ka ng kalabaw. So ikaw yung lahat ng makakadetalye yan. So while you're in yung mental state mo is still intact, pasulat na natin. So, para pag umabot yung time, whether it's gonna be a movie or a book, di ba? At least may legacy na may iwan for you.
magawa na natin. But I think hindi ko na siguro aabutan yan. Probably yung mga next generation, yung mga anak ko na, or anak ng mga kapatid ko, whoever is gonna do it, but not in my generation. Hindi na kami magkakapatid kasi what? I'm already 47. So, may edad na rin ako. So, ang youngest namin is around what? 47. Yun ang bunso namin. Pero sir, Sabi ko sa tatay ko, ikaw lang may alam ng mga leading ladies mo na nakasama. So, hindi namin alam itong magsulat niyan. pero kung may mapipisil kayo sir, sa current generation po, sinong gusto po ninyong current gumanap? generation, I think it's kind ano, hindi kami magre-recommend ng anybody in this generation because I think ang gusto talaga ng tatay ko should come from our family to be kung sino man ang gagawa. So sa amin, sabi ko nga nung nag-usap-usap kami, we'll just find somebody who's gonna be fit dun sa character niya and will able to do yung mga ginawa niya because madugong training yan. It's not an easy one. Kasi kapag ginawa mo yung story niya, kailangan namin siyang isabit sa anong tawag dito, yung barracks. Kailangan namin siyang patalunin sa bubungan ng train. Kailangan niyan bumaba sa Montalban. Walang ka-double sir. No, walang double. Dapat siya mismo. Mismo. Siya mismo. Kasi dito lapit Dito yan, lapit di ba? yan. So, I mean, hindi siya madali. I mean, that's why sabi nga namin, hindi siya madali. Kaya sinasabi kong hindi na siya sa generation namin because although kaya pa namin gawin, but of course, yung age namin is not in our advantage anymore. Medyo may edad na kami. So, tatalon sa tulay yan, di ba? So, tumalon sa San Juanico Bridge. Nagpapakaladkad sa kabayo, tumatalon sa kabayo. So, yung bata talaga ang kailangan naming i-ready, ihuhulma namin yan, iti-training namin just to magampanin niya kasi dahil madugo dahil siya, ang tinignan niyang model ng time niya, yung Jess Lapid naman, senior. So lahat ng ginawa ni Jess Lapid senior, yung ginawa niya yung Jess Lapid stories, kailangan niyang gawin. So which is yun nga yun, pagbaba dun sa Montalban, bundok ng Montalban naka-boots. So bumaba siya, tumalon sa train, from the bridge papunta sa train na umaandar moving, so sa San Juanico Bridge, ganun, hindi siya ganun kadali. And then, yun nga, kamukha ng sinabi ko, if you remember that Leon Guerrero, di ba, sumabit siya dun sa barracks, tapos pinaikot siya. So ang ginawa lang nila nun is tinali yung paa niya, nilagyan ng brace yun, tapatungan, tapos tinali, tapos nilagyan ng bearing yung bakal kung saan yung sabitan. So pag action, binitawan na siya, tuloy-tuloy na yun, non-stop. So I think pumutok yata yung ugat niya sa mata kasi because of blood circulation ng pagbaba, di ba? So yun yung mga ganung kahirap yun. Hoping with the technology right now, plus isa pang may pinakamahirap na kailangan gawin, yung manghati ng bala. Di ba, no? Oo, Alam ni Mami manghati G. ng bala. Panahon na. Imagine mo, dati wala pang special effects, no? Niloloko nga namin yung mga next generation, no? Baka naman kayo, tinidor na yung gamitin nyo, hindi na posible, mas marami. Di ba? Feeling ko, pwede si Marco yan. Yeah. So, pwede ni Toto, magtatanong po siya. Mark, ano lang, Next time. kasi di ba, yung father mo nag-rin sa government, public servant. Tapos ngayon, maraming mga offices yung lagi. Hindi naman sila para dahil Okay. ginagawa. Ako malakas. Hindi mo naman masabi na Adyan. okay. Ano yung, paano yung ginawa ng family mo yung mga bashes? Paano nyo, parang hinarap? As yun nga, nabanggit ko kanina, of course, tao rin kami, nasasaktan kami, di ba? It's something na hindi naman namin ginusto, na ganun ang kapalaran ng tatay ko, di ba? Na hindi nakapag-aral, dumaan sa hirap. So, but hindi rin namin mapiplease lahat. But ang amin lang, nung nasa puso namin at saka sa isipan namin is, we elected to serve the people.
And in serving the people, may kasama yung criticism. And criticism is always welcome. We take it as a parang learning. Parang consensus, parang survey din yan, di ba? So, kasi nobody's perfect naman. So, criticism is there. So, ginagamit namin yung criticism as a learning stage and as a knowing process or parang developmental process. So, ginagamit namin yun as an inspiration also. Kamukha nung nabanggit ko kanina, yun. Yung mga criticisms na yan, hindi siya nag-aaral. Those are the things na pinangahawakan ko. Bakit yung pag-aaral ko talaga tinapos ko after doctoral level. So, yun yung pinangahawakan ko as a son. Not as a public servant, as a son. Siyempre, yung mga tagus na yan, di ba? So, at least, kung makita man kami, sinasabi siyang ganun, pero kami, di ba? Hindi kami yung mga hindi nagtapos ng pag-aaral, di ba? Dahil sikat yung tatay namin, we have that luxury na dahil umangat, umasenso ang buhay namin, nagbulakbol na lang kami. No, hindi ganun. So, we're very straightforward in trying to finish the task, an objective na gusto ng magulang namin, na wag mo akong gayahin. Kahit ako nung panahon ko gusto ko, pero hindi ko magawa kasi wala naman kami resources. Hirap ng buhay ng panahon namin. So ngayon, meron kang luxury na ganun, so huwag mong sayangin. Ituloy mo, ayusin mo yung kinabukasan mo. At yun din ang ipapamana mo sa mga anak mo. So, yun. Mahirap po. Masakit, pero it's part of our job. I think it's part of a democratic way sa atin, di ba? Criticisms are always welcome. But we take it in a positive way, not on a negative way. So, yun yung, kumbaga, nagiging inspiration pa namin sila to work better, perform better, and serve the people. But at the end of the day, kahit ano pang negative ang sabihin nila, as long as kami, sa puso namin at saka yung aming kaloob-looban talaga, talagang malinis yung pagsiservisyo namin. Wala kaming, kumbaga, iniipit, wala kaming konsensya, masarap ang tulog namin sa gabi at yung pinapakain namin sa pamilya namin ay maayos, okay na kami. We cannot convince everybody, di ba? So, as long as, yun lang, we take it as a inspiration and lesson learned. Pero in fairness po kay Senator, nagka-trending siya recently. It is being appreciated by so many. Dahil ang dami pala niya naipasang bill. Yes, marami. I think 700 plus yung members plus any author, di ba? Ako, as a son, I keep on saying it. Pero syempre, isa lang naman ako. Diba? But at least, hindi na namin kailangan pang ipagsigawan. It's on the record, nandiyan naman. But kasi sometimes, he's being accused of chairman ng Committee on Silence, diba? Hindi nga siya kumikibo. And then, hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is, ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So, kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siyang para sa mga kababayan nating mahihirap. So, kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba, time natin, bit mo lahat wala, di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkanda kuba-kuba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, mga eksperto na may effect ba yung ganito. Sabi ko, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. Nakatrolley daw po kasi siya. Oo, di ba? Tapos, Nakatrolley daw si Erickson kaya dito. gusto pa yun, di ba, yung stainless na trolley, di ba? trolley. Tapos, ang problema, kung aakit ka ng 4th floor, di ba? Yung mga school buildings, di ba? Aakit ka. So, naalala ko pa nun, kaya nga yung kinukwento ko sa kanya dati nung nag-aaral kami elementary. Noong 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? Yes. We were on the 4th floor, oh. Imagine mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack.
yung mga estudyanteng nalaglag, bumulong, because ang bigat pag tinamaan, sasama. I think yun yung mga batas na, niya, na I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap hindi mo kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. I consulted a lot of people na rin di ba? So, bilang magulang, parang hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng anak natin, di ba? So, yun yung pangalawang tahanan natin. So, yun. Ako as a son, I'm really happy. He's being appreciated right now. So, even yung mga hindi bumuboto sa kanya, yung kanyang constant na critics, ay finally, he's being acknowledged of what he has done in the past, and I think salamat at least bago man lang siya magtapos sa kanyang termino ay Maganda po. may legacy ang napansin sa kanya. Hindi yung parang dumaan lang siya nang wala lang. So at least nakikita, and hindi na nanggagaling sa amin. Yun yung masarap po doon. Hindi na namin kailangan i-advertise, hindi ko na kailangan parang press con ay siwalat na ganito. No, it's coming from the people na. So kaya nga maraming salamat po sa lahat ng nakakapansin na, nakakapag-observe, and I think malaking bagay ang internet right now. Kasi free access na yung mga tao. Unlike before, they all relying on news, TV, newspaper, di ba? Doon mo lang malalaman yan. But now, instant lang sa cellphone mo, makikita mo lahat yung access. So ngayon, meron pa kaming pinag-uusapan din is yung, I think, ma-file na rin yung bill na dapat yung mga telcos natin is include nila sa libreng app, yung Google, para makaroon ng Google search. Kasi right now, yung mga telcos natin, I think they're just offering free YouTube and Facebook. So with fake news, it's very dangerous. So but with the Google na kasama siya, na wala nang bayad, libre siya kapag nag-load ka, 'di ba, na yung free wifi or anything, yung load package na $299, ganun. Dapat kasama na yung libreng Google na app para magkaroon ng more accessibility for research yung mga kababayan natin, especially the young ones. May additional of showbiz ka na. Pwede pong mahingi yung reaction niya sa mga current na nangyayari ngayon sa Senado? Kamukha ng statement ng aking ama, we're all praying na sana magkaisa. Tama na yung bangayan because at the end of the day, Filipino people are watching us, di ba? And then meron tayong mga kailangan na isaayos na kailangan ng mga Pilipino. And I think yun yung dasal namin na sana magkaayos-ayos na, because at the end of the day, wala naman talaga tayong mapupulot dito. Wala tayong mapapala. But of course, yung unity and kaayos-ayos na para sa bansang Pilipinas naman, para sa mga Pilipino. So I think yun lang naman yun. Kasi whether minority, majority. Dati naman kasi for the longest time, it's just an argument, gentleman's argument among themselves as senators. So, I cannot speak for themselves, pero ako lang, yun lang ang dalangin ko. Sana magkaayos. As me, as a government employee, na also hoping na magkaayos, because siyempre yung trabaho rin namin, nakasalalay din sa mga nangyayari, especially kami sa tourism kami, di ba? So, ang trabaho namin is magdala ng trabaho, kabuhayan, development sa mga kababayan natin, especially on the far-flung areas at merong mga tourism destination. Alam naman natin, ang Pilipinas ay very rich in natural resources. So, sana matapos na yung sitwasyon na yan at magtuloy-tuloy na, because kami, pinadalangin din namin, sana matakil na yung pagpapababa ng presyo ng airfare. Kasi yun talaga yung pumapatay sa tourism industry, at kasabay na nun yung pagtaas ng presyo ng hotel, living, so yung inflation nandyan na.
So, sana. So, we're all hoping. Kasi para hindi naman, hindi naman mawala ng saysay yung lahat ng pag-ibig. Next po si Jeff of Kapamilya Online World. Sir, tanong ko lang, ano po yung pinaka-challenge sa pag-develop ng tourism infrastructures dito sa Pilipinas ngayon? Education and information. Kasi may mentality tayo, especially on the rural areas, that if we see it as an income generating, we just focus on the income. Kumbaga kita lang ang nakikita natin, di ba? So nagpo-focus tayo sa kita, pero yung preparation at saka yung security protection on the environment, even on the area, hindi natin binibigyan ng attention simply because siguro hindi natin alam. Kamukha nun, as simple as hindi nila alam yung sewage treatment facility. So like what happened in El Nido, diba? So kailangan maisaayos muna yon. Kasi nangyayari, reactive. Hindi tayo proactive. So like what happened in Boracay, reactive, hindi proactive, di ba? So ngayon, we're trying to preach yung mga LGU sa mga kababayan natin, stakeholders na these are the things we have to set back 25 meters from the beach para maproteksyonan natin. We have to set up SCDP, we have to create master plan para kung saan yung landfill, basurahan, di ba? Para these are the things na kailangan. And then yung mga infrastructure support na kailangan. So, yun. Which is, I think, it's more on the educational and information dissemination. Yun yung sigurong importante sa lahat. Additional pa, ano po reaction niyo that yung news na parang inaay ng DOT yung BINI bilang ambassadors? Alin? Sorry? Ano yan? Inaay po ng Department of Tourism yung PIPAP group na BINI as tourism Of ambassadors. course. Ano yun? Kung sana, I don't know kung tinanggap na ng BINI, but of course, for us, it's a very, very big help. Especially, BINI is becoming a global icon. As a Filipino, di ba? So, parang dati Manny Pacquiao, we have Manny Pacquiao. So, anybody who wants to be a global ambassador for our countries, very much salamat. Napakalaking tulong, not only for BINI, but of course, Alex Ciala is also there as an ambassador, di ba? So kami, meron din kaming sports tourism na kami yung nag-repair at gumawa nung rehabilitation ng Rizal stadium nitong ulit para magawa lang yung tennis event ng WTA. So galing sa amin yun as part of the sports tourism. So BINI is part naman ng sa music festival and everything, nandyan naman yan. So malaki. Malay ko maging BTS sila as globally as known as BTS. So they can help us, di ba? So sana ma-accept nila. We're praying. Sana maging global ambassador sila ng Pilipinas. So para makatulong sa atin. Yun naman, salamat. Thank you so much. Yes po. Sir, gawin niyo daw po yung line na saging. Ay, Sabi niyo pa daw po. Then later pwede hindi tayo ko na siya mag-one-on-one. kabisado eh. Paano ito po yung Nakalimutan ko video, na sir? Replay mo. Re-replay lang po. Hindi ko na siya kayang bitawan eh. Nako guys, kumain na kayo please. Hindi yung magawa sa akin. I love you. So ginawa namin siya, sir. Kaya niya. Hindi ko na kaya. Nako. Ayun, next na. Kaya, ako. Ay, ako. Sir, 12 seconds lang, Maghanap sir. ka, ano ba? Mag-ano siya, internalize siya, sir. Maghanap ka ng saging sa buong, maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas. Saging na Saging lang ang may puso. Sorry, less emotion na. Oh, less Ano yan? emotion. Okay, thank you, sir. Kaya na. Thank So, you. kain muna tayo din. Salamat. Mamaya pwede kayo mag-one-on-one kay sir. Yeah. Thank you. Kain na lang po. guys. New version mo with a smile. Thank you, sir. Yun yung version ko na nakatawa nang hindi nakasimangot.